lumalapit siya na parang dinidikit niya yung katawan niya na gusto niya sumingit sa katawan ko na nararamdaman niya yung nararamdaman ko na sobrang sakit na mawalan ka ng isang mahal mo sa buhay. Petmara Podcast. Hi, fur parent. Welcome to the first episode of the Petmara Podcast, where in this show we will talk about pet tips, pet discussions, and pets' overall health and wellness, promoting a responsible fur parenting. We want to advocate giving our pet the best nutrition for a lifetime with our major sponsor, Petmara. I am your host, Ira Igarta, and for today's episode, we are going to talk about experience of the first-time pet owner, their common struggles that they face during the first few months of having a pet. So we have here our Petmara Fur Daddies to help you enlighten kung ano nga ba yung kung example nagpaplano kayo na magkaroon ng fur babies for the first time. So we prepared a few questions for you all. Para example, you guys are planning to have a fur baby for the first time. So, are you guys ready? Ready. Pero before tayo pumunta sa may question and answer portion, maybe you wanna introduce yourself more and what pets are you having right now? Hello, Ira. I'm Jan. I'm a fur daddy of 3 dogs and 1 cat. Wow. Hello everyone, I'm Jefferson Roman and I have 4 dogs, 2 Aspincha and 2 Shih Tzu. And I'm Rex. I have 3 dogs, 2 Dachshunds and 1 Beagle. So far, how you are doing with your pets? Siguro sa 3 dogs ko, makulit, medyo mahirap mag-alaga. Pero at the end of the day, napapasaya nila ako eh. At medyo stress reliever ko sila. Yeah, ayun yung maganda na binibigay sa atin ng mga fur babies natin, no? Pero given that, what comes to mind why ended up having a fur babies? sa akin kasi yung story doon is parang nakita siya sa social media na parang nakakatuwa naman magkaroon ng aso na pag-uwi mo sa office, sobrang nakakatanggal ng pagod. And mapapamahal ka sa kanya kasi para siyang family mo na and one of your companion na. Kaya nag-decide ako na mag-alaga ako. Una pa nga, sabi sa akin ng magulang ko is, bawal ayoko niyan. Kasi alam ko marami makaka-relate dito na ayaw ng magulang natin kasi daw makalat, yung stool nila and yung nagbiwili pinila. Sa lahat, nagngangat nga. Then sa mga ilang buwan lang, mas sila pa yung mas sila pa yung nag-alaga, mas sila pa yung napamahal dun sa Shih Tzu namin na bigay kasi siya sa akin ng pinsan ko. Diba? Ayun yung maganda dun sa mga nabibigyan ng fur babies natin, no? Akala natin tayo lang yung mapapasaya. But without knowing, even yung mga taong malapit sa atin, yung lagi nakakita sa kanila, pati sila, napapasaya ka na lang na hindi ka nagiging aware, di ba? So, sa'yo, nagkaroon ka ng fur babies because you parang na-motivate ka sa mga nakikita mong videos online na meron parang ito yung happiness na possible na maibigay ng fur babies. And at the same time, na-witness mo na totoo pala yun dahil sa nakita mo rin sa parents mo na, oh wow, dati akala mo ikaw lang, may sinasabi pa silang negative about your fur babies and only to find out mas mahal na nila yung mga fur babies natin, right? Nainggit lang kasi ako kasi sobrang parang gusto talaga mag-alaga dati pa. Pero meron na kasi kami dating 2 guard dog. Yun yung 2 Astin. Per generation siya. Simula nung bata pa ako, meron na kami. Then, what if magdagdag pa ako? Yun. Doon ako na mas napamahal sa mga dogs ko. So, ever since having a Shih Tzu, you guys, your family as well, love dogs already? Tama ba yun? Tama. Tapos biglang ayaw, bakit, why is it, how come that they don't like the Shih Tzu nung una? Kasi nga daw parang, karamihan ng sinasabi ng tao pag nag-alaga ka daw ng Shih Tzu is, nga daw parang mabaho yung pinila. Mabaho yung wiwi nila. And then, nung nag-alaga kami, kailangan mo lang ng tamang proper management sa nila. And especially yung pinaka-important is yung training sa kanila. And yung siguro mga ilang buwan lang din, natuto naman na sila dun sa
basta pagtsatsagaan nyo lang na turuan sila ng tama para walang kalat or hindi mag-amoy bibi yung bahay. Yeah. Proper training din mahalaga, very important. Sige. So, of course, we wanna know also yung story ng mga kasama natin na iba pang mga guests. How about you, Jan? What comes to mind why you ended up having a pet? Yung sa part ko naman po, since I was born, may pet na po talaga kami. Kasi yung father ko, sobrang mahilig sa aso. And yung mother ko naman, ayaw niya sa aso. Mm-hmm. So, same din kay Jeff, na generational din po yung pets namin na ayun. Tapos one time, na medyo sad po kasi na nawalan po kami ng dogs. As in, nakawala po siya. So, yun, sabi ko, ang lungkot ng bahay pag walang aso. Hindi kumpleto yung araw. So, ayun, sabi ko na lang, mag-uwi ako ng askal dito. Wala na akong sasabihin ng mama ko kasi siya yung laging may ayaw talaga. Kasi nga, nasabi rin ni Jeff na mahirap mag-alaga, madumi, mabaho yung pakalat-kalat. Pero yun, nung tumagal-tagal na rin, si mama na lang din yung halos mas tinuturong niya pang anak yung aso namin kaysa sa akin nga eh. Doon ako natatawa eh. Pero yun nga, masaya yung buhay pag may alagang hayop. Yes, that's true. Kanino na, nagdesisyon ka na kumuha ng fur baby? Nang lang, parang sige, ang lukot ng bahay. Tapos biglang suddenly, saan mo nakuha pala yun? Hindi, marami kasing, minsan pag may mga pauwi ako na dadaanan, may mga maliliit na tuta din na parang wala naman nag-aalaga. So, one time, may nadaanan talaga ako. Pinulot ko na lang yung tuta. So akin you adopted a dog? Inuwi ko na. That's so good. Ang galing, no? So, doon ka nagsimula magkaroon ng fur baby. And then, parang, it's the emotional impact ng isang aso sa bahay. That is the reason why you adopted a dog na nasa kalsado, which is really good. Kasi, at some point, tayo mismo, maganda na mag-advocate tayo to other fur parents. Yung mga nanonood, yung mga nagpaplano na magkaroon ng fur babies. Maganda na, instead of buying a dog, adopt a dog at some point. So, maganda na they contact with like yung Philippine Animal Welfare, the PAWS. Kasi marami sila doong mga for adoption. And marami doon na mga fur babies na natulungan nila na galing sa kalsada at wala nang makain, sobrang payat, galing sa aksidente. So, maganda na iparamdam din natin sa kanila yung love. Because they're not askal, they're aspin. And for me, we have to be proud of them. Sila yung result ng mga fur babies natin. Yung love ng mga fur babies natin ng mga nauna. So, ganda doon, ang ginawa mo lang, it's it's enlightening to someone else na, okay, malaking tulong din sa bahay natin yung magkaroon ng fur baby. Kasi iba yung happiness niya. And with a simple adopting a dog na nakikita natin or cat na nakita natin sa kalsada, maganda na they can give light and they can give happiness to each other's home. Okay? How about you, Rex? Sa akin lang, sir, kasi nung una talaga wala kaming aso talaga, sir. Mm-hmm. As in, kaming pamilya, wala. One time, yung father ko, galing trabaho, sinurprise niya si mama na bumili siya ng aso. Mm-hmm. Shih Tzu yun. Tapos, pag-uwi niya ng father ko galing trabaho na yung mama ko nagalit. Kasi, ba't gumagastos ka sa aso na ganyan. Ba't bumili ka pa? Di naman kailangan. Mm-hmm. Hanggang ngayon, nag-away sila. Isang araw, di sila nagpansinan talaga. Hindi sila nagpansinan dahil dun sa aso na binili. Tapos, ayun, sa katagalan, si mama na yung naglilinis ng wiwi, nagpapakain ng aso, nagpupulot ng poop, yun, ganyan. Parang napamahal na. Tapos ako, wala akong pakilaman kasi pa ako nun. Bata-bata pa ako na. Tapos hanggang sa one time, pag-uwi ko, parang sinalubong niya ako na parang gusto niya ako ipaglaro sa akin. So, ayun, parang napano na ako sa kanya, na nainganyo na ako na wakawa na siya, ganyan, kulit-kulitin. So, hanggang dumami, tapos nung si mama naman, siya pa nag-uudyok na uy, bili tayo ganito, ganyan. Ibang breed, like nung nagkaroon kami ng Bull Terrier, Boston Terrier, Pug, yan, Shih Tzu. Ang dami kasi naging siya eh. Parang naging breeder na agad sila, dalawa. Doon na napunta yung
ayun, parang unexpected lang na dumamo yung aso namin. Tapos sa katagalan, parang, ayun, tumatanda na. Parang yung iba pinamigay na kasi. Si mama may, ibang ginagawa. Tapos tatay ko rin yung ginagawa. Parang di na natututukan. Ganun. So pinamigay na yung iba. Yung naiwan lang namin sa amin is yung 2 Dachshund and isang Beagle. So ayun lang yung inaano namin. Pero sobrang saya kasi. Yung 2 Dachshund namin is katabi namin matulog. Yeah. Ganun. Parang ngayon yung ginagawa namin unan na parang papatulog. Yan. Pinapatulog na hindi masimas sa tiyan. Ganun. Hanggang sa mga tulog ka na. Ayun, doon na yung nagsimula. Ang galing, no? Alam mo, magkakaiba tayo ng story, pero ang common denominator natin. Ayaw ng family mo, pero only to find out, sila yung pinaka mas magiging in love sa kanila in ending. No, ang sarap kasi parang yung unconditional love na nabibigay ng mga fur babies natin, kakaiba talaga. To the point of, hindi na lang ikaw yung papasayahin niya. Kaya niyang pasayahin lahat ng mga taong nakapalibot sa kanya. That's how amazing fur babies are in our lives. Na unexpectedly, they can change your life for the better. Hindi sila parang ang ending, minsan hindi na lang sila fur baby nagiging best friend mo sila Nagiging companion mo sila Na parang ako mismo, I have fur babies na hindi ko kaya, example, lumalabas ako para sa mga ibang mga gatherings, like may events ako, hindi ko na kayang lumabas yung mga, dalagpas yung mga araw na hindi ko sila makakasama. Dati akala ko kapag yung may magkaroon ako ng fur babies, iwanan ko sila yung magkakaroon ng separation anxiety. But now, it's different. Ako yung magkakaroon ng separation anxiety. Kasi iniisip ko siya na parang, kumusta na kaya? Kumain na kaya? Napunasan kaya yung pupo? Napunasan kaya yung wiwi? Napunasan kaya yung katawan niya? Pero ang sarap kasi parang at some point, natuturuan niya akong magmahal. Natuturuan niya akong maging caring ulit. Nare-remind niya ako na maging tao. Ang galing, no? They're pets. They're dogs, they're cats. But at some point, they teach us to be human. Ang galing, how amazing pets are. I'm so proud na meron akong fur babies. But anyway, we want to move on, and of course, I want to ask you, kasi dami natin dami mga, we can give suggestions to our listeners na mga, namimili kung ang pipiliin ba nila ay dog or cat. So, at least coming from your perspective, why did you choose dogs or cats or both? How about you? Sa akin, unang prefer ko talaga ng dogs. Kasi nga playful sila, malambing, gumagawa ng tricks. As in, mag-enjoy ka mag-alaga sila. Tapos, one time, nag-uwi ng cat yung kapatid ko, yung ate ko. Malambing din sila, although hindi sila ganun ka-playful. Sometimes lang, pero yun nga. Mas maganda kung mag-aalaga ka rin parehas. Pero kung sa akin, kung suggestion ko lang, alagaan mo yung sa tingin mong alam mong kaya mong alagaan. Tulad kasi may different factors sa pag-aalaga ng aso at pusa. Speaking of factors, of course, we wanna give them mga advice. Ganyan. Ano yung mga kino-consider mo of why choosing dogs or cats? Bakit? Parang at least idea for them. Ano yung ibig mong sabihin sa factors? For example, sa cat, kailangan niya ng specific area din Pero same din siya sa dog. Sa cat naman, kailangan niya ng scratch post, yung mga ganun, para hindi niya masira yung mga gamit mo. Kailangan niya rin ng mga parang, nakalimutan ko yung mga stand for cats, yung mga parang platforms. Scratch post at mga platforms. Yun, para makapaglaro-laro sila. Same din sa dog. Hindi naman siya required, pero mas okay kung may area ka kung saan pwede siya makatakbo-takbo at makapaglaro. Kasi ang medyo masama sa dog kung laging nakahiga lang or wala masyadong Kaya mostly, kung active person ka rin, dapat mas bagay sa yung dog para pwede mo sila isama sa jogging, sa walking, mga ganun. That's good. Ang ganda ng advice na binigay mo. If you're planning to have a fur baby for the first time, maganda na na ibase mo siya dun sa personality mo. Ang galing na ang galing na sinabi mo na yun. That's good. How about you? Sa akin naman po is yung
dati kasi yung lolo ko is gusto niya talaga aso kasi nga daw binibigyan kami ng protection. Kasi ayun yung parang nagiging guide namin tuwing kunyari. Kasi usually mga dog is our guard protection or guard lalo na sa mga kasi sa amin tabi-tabi yung bahay. Parang ang delikado ng lugar namin. Dati before siya din. Sabi ng lolo, ang gusto ko lang alagaan is dog. Parang doon ako na oo nga may tulong yung dog lalo na sa personal life natin. Kasi tapos then what if magdagdag pa ako ng dog na adorable din and mapapasaya niya yung parents namin or ibang tao. Kasi usually pag gumagala ka is makikita mo laging kasama dog. Parang ang cute pag nakikita na ibang tao, ang cute naman nito. Parang adorable sila kahit sa mundo din. Okay. How about you, Rex? Opinion ko lang to dito sa may opinion na para sa akin, mas okay sa akin yung dog. Kasi mas doon ko nararamdaman na kahit ano problema mo, kahit anong mangyari sa'yo, kung ano feel mo, nandiyan pa rin siya sa tabi mo. Nandiyan siya na di kayo iwan na parang mag-ano sa'yo, comfort. Ganon. Kaya para sa akin, mas okay sa akin yung dog. Have you guys, siguro follow-up question sa atin to. Have you guys experienced na yung, di ba, you guys all dog owners, ganyan. Meron ba kayo na-experience before na ang bigat-bigat ng pakiramdam ninyo to the point of crying and sobrang lungkot, ganyan? Dumapit sa inyo yung fur babies ninyo and they seems like crying too. Can you share your experience about it? Yung parang point na nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. And they share the same compassion and love at some point. Naiyak ako kasi parang, of course, I have experience with it. Pero of course, I wanna know your experience. Siguro sa akin, yung experience ko lang na to ay yung nagkasakit ako, lagnat, medyo malala kasi siya nun. So, walang may iwan sa akin sa bahay para magalaga muna kasi nga working lahat ng kamag-anak ko, ganun, mga parents ko, brother, sister. So, yun, yung parang sumama sa akin para sa yung dog ko na lang is lumalapit siya sa akin para lang i-comfort niya ako para hindi ko masyado damayin yung sakit ko, ganun. Sa akin naman nung nag-pass away yung lolo ko is sobrang nasa isang room kasi ako nun. Then sakto nandun din yung aso ko. Bali dalawa lang kami. Kasi tinatabi ko siya sa kama na. Then tuwing umiiyak ako, lumalapit siya na parang dinidikit niya yung katawan niya na gusto niya sumingit sa katawan ko na nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Na sobrang sakit na mawalan ka ng isang mahal mo sa buhay. Now that you guys have pet, ano yung unang-unang mga struggles that you faced or you encountered as the first-time pet owner? Una siguro yung kung anong kakainin nila. Mm-hmm. Kasi ayoko nang bigyan sila ng tira-tira lang kasi baka mag-cause pa yun ng mga sakit tulad ng parvo, kaya mga galis-galis. Kawawa naman yung aso pag nagkagano. So, ayun nga, nag-isip ako ng anong pwedeng ipakain sa kanila, kung okay ba yung dog food na to, kung ano yan. That's good. Sa akin naman is yung adjustment ng dog. Kasi mostly kasi pagka nag-adapt ka ng dog na from other, kunyari sa ibang tao, is parang antamlay niya. Matamlay siyang Papasok sa bahay. Tapos parang di siya nakikipaglaro. Yeah. Sa akin naman, nag-come up ako na maging close ako sa kanya. Na parang mas ko siya kahit di niya ako pinapansin. Nalaruin ko siya. Ganun. Extra effort. Oh. Kailangan ano yung talaga ginawa ng mong extra mga effort para mas maging close kayo since in-adopt mo siya? Binubuhat ko siya, then inaangat ko siya. Tapos inaano ko yung tiyan niya. Yung parang belly rub. Yan. Yung ganun. Tapos ayun, yung ball pinapakuha sa kanya. Even minsan parang ayaw niyang kunin. Pero pag tagal naman, konting tiyaga lang, is nag-adjust naman siya doon sa environment na meron. And lalo siyang napapamahal sa'yo.
kapag mas engage ka sa kanya. How about you? Ayun, yung struggle sa akin nung una na napalapit ako sa dog ko is yung yung struggle is yung paano mo siya lambingin. Like, parang kasi nasanay yung dog natin sa ibang tao. Kasi sa akin bigla siyang lumapit sa akin na ang struggle ko na paano ko may babalik sa kanya yung love na binibigay niya sa akin. Mhm. Yun. Ayun yung una kong pinoblema na paano ba, ganyan. Hanggang sa araw-araw natutunan ko na okay, ayan, rub yung tiyan, pakainin, like, laro-laruin. So ayun, sa hanggang bang tumatagal naging okay naman lahat na sa una yung mahirap talaga na mapalapit ka sa aso na malapit sa iba. Yan. Sabi nila, once you have them, once you're gonna have a fur baby, di ba may kanta na, if you love him, if you love someone at some point, you gotta be ready to lose them. I'm not sure what song is that. So, di ba, ngayong mahal na mahal natin yung mga fur babies natin. May mga reality na, they can't live forever. Ganyan. How do you cope with that at some point? And what are your mechanism to help yourself facing that struggle, that problem? And can you share yung pinaka, di ba, oh my gosh, it's really hard. That question is really hard to ask. Kasi at some point, ako mismo, may fur baby ako. And laging bumabalik sa akin na, ang sarap din ang kasama. Pero hanggang kailan? Di ba? Our fur babies, tinulungan nila tayo na naging human ulit, di ba? Pero hanggang kailan mo sila makakasama? At some point, how do you cope with that? Ano yung mga, it's okay, I'm good. Ano yung nagiging mechanism mo na, do you even think of it? Kayo, ano yung mga ginagawa ninyo? Ako, na-experience ko na rin talaga yun yung mawalan ng pet. Kaya, wala akong coping talaga eh. Pero, yun lang. Iniisip ko lang yung times na kasama ko sila. Tapos, yun lang talaga. Yung memories na lang yung nagpapano sa akin. Oh my gosh. Nagiging maalaala mo kaya tayo. Ang sarap kasi pag-usapan, di ba? Na, ang sarap pag-usapan ng mga fur babies. Sige, let's just change the topic and let's take it in the lighter mode, okay? Let's try to prevent it. Ayun, let's subukan natin na ganun yung question. Dahil struggle ang magkaroon ng sakit ang mga fur babies natin and malaking factor nun yung kinakain nila. Anong mga naging standard ninyo sa binibigay na pagkain sa kanila para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit or to make them or to keep them healthy? Sige. Siguro sa akin, binibigyan ko sila ng foods na onti sa asin or di maalat. Tapos, kung sakaling mga lutong pagkain na inaano ko talaga na hinugasan ko yun kasi may mga sobrang maano sa asin or may mga paminta. Pag may paminta, hindi ko na talaga pinapakain yun sa kanila. Yes. Sobrang delikado. So this is our advice to the fur parents, no? We gotta have to know ano yung mga food na toxic sa kanila. So ako siguro, if i-advise ko yung mga nagpaplano na magkaroon ng fur baby for the first time, hindi lahat ng pagkain pwede sa kanila. Okay? So it's okay na ipakain sa kanila yung mga human food. Like yung mga nasa table. Pero hindi lahat. Pero ako mismo ay advise, wag. Kasi merong mga food na ginawa para mas specifically maging healthy sila. May mga ganun. So, we gotta have to do our studies to prevent na magkaroon ng mga worst case scenario like dying. Kasi may mga food na toxic sa kanila. Like chocolates, yung paminta, onions, ganyan. Diba? Akala kasi natin, kinalakihan natin na pag nagkaroon ka ng fur baby, pwede mo nang ipakain kung anong kinakain mo sa kanila, yung tira mo, di ba? So, ang gandang reminder nung sinabi mo na we gotta have to think of the food, of even the salt that's in the food. And you gotta be prepared
kung ano yung nakalagay doong mga ingredients. So, siguro anong advice mo sa kanila in giving them the right food? Ayun nga, always check the ingredients, tsaka alamin mo lang kung ano yung toxic and non-toxic sa mga dogs. Kasi karamihan naman pwede pa rin ipakain sa kanila. Yeah, karamihan ng mga human food. Yes. How about you? Sa akin naman, yung standard ko. Kasi marami nang brand na gumagawa ng dog food. Mm-hmm. May different brand. Doon tayo sa mga FDA approved and sure na talagang healthy para sa kanila. And syempre yung balance yung nutrition niya and to avoid obesity nila as a dog or as a cat. Yeah, kasi common problems yun, di ba? Papakain natin sa kanila. Ano ba kasi yung nagiging normal na dahilan kung bakit tumataba? Akala minsan natin maganda kapag tumataba sila. But all this time around pala, kapag sumobrang taba naman sila, nagkakaroon sila ng kidney problem, nagkakaroon sila ng sakit sa puso, nagiging sobrang obese, nagiging problem nila yung buto. Diba? So parang at some point, it's our responsibility kung ikaw ay nagpaplano na magkaroon ng fur baby na ipakain mo talaga yung right nutrition, no? So, sabihin sa'yo, FDA approval naman. So kung sa kanya, kay John, kino-consider na yung mga yung salt na nakalagay doon, even yung mga ingredients like ano yung mga toxic and non-toxic sa kanila, sa'yo yung FDA approval. How about you, Rex? Ayun nga, gaya ng sabi ni John is yung ingredients. Napaka-importante talaga ng ingredients sa isang pagkain. Like sa human naman din, sa tao, na kailangan ng ingredients. Like, kailangan mo kilalanin yung alaga mo, kung ano yung gusto niya. Kasi, araw-araw sila kasama, kailangan mo obserbahan kung ano yung fit na pagkain sa kanila. And yung FDA approved, yes. Mm-hmm. Kailangan mo talaga ng FDA approved para sa health ng iyong aso. Mm-hmm. Para sa safety din yun. Siyempre, di lang aso lang yan eh. Aso nga pero di lang basta aso. Ganun, so it's a statement, hindi lang sila aso. Ganon. So parang ang ganda ng sinabi mo, hindi lang sila aso, kailangan mo silang pahalagahan. Kasi sa totoo lang sir, amin natin lahat, pag may alis tayo, sabi nila, aso ang bantay ng bahay. Yeah. Pero pag umaalis tayo, di natin sila maiwan. Yeah. Kasi family part na ng family natin sila. Kasi pag umalis ka, iisipin mo, ano ginagawa nun? Makalat na ba yung ganyan-ganyan? Kung kinakain na ba yung poop niya? Like that. Mga ganun. Di ba, sir? Sa totoo lang. Di mo rin kakayanin na hindi kasama yung aso mo. Yeah. Kasi kung ano may isip mo, ganun. Parang part ng family natin na kailangan talaga natin na ingredients and kailangan mo rin paggastusan talaga para maging healthy talaga yung. So, actually, parang to cut the story short and to summarize yung standard, kailangan nating patunayan, alamin if it's approved by the Food and Drug Administration. We gotta have to know if the active ingredients is healthy and effective for our fur babies as well. And at the same time, you gotta be ready na gumastos. Kasi it's, at some point, it is. Yeah. Part ng family. Part siya ng family mo eh. And Part pag part ng family mo, ang logic lang nun, gagastusan mo. Yes. Diba? Yes. Bata yan. Diba? Parang, pag may baby ka, hinahayaan mo lang bang kumain ng pupo yung baby mo? Totoo. Same logic sa fur baby natin. Diba? Ibibigay mo yung right nutrition. Pakakainin mo yung fur baby mo ng tama na makakatulong para sa growth nila. Diba? Pag habang lumalaki yan, may nagbabago yung pangangailangan na kinakain niya. Ganon din yung gagawin natin. Gagastusan, you gotta be mentally, physically, at some point, savings din. Kailangan mong maging financially ready. Ang dami mo kailangan i-consider. Pero, at the end of the day, it's gonna be worth it. Right? Sobra. That is why we're here. We are giving them testimonies of our faith and our love to our fur babies. Last question. What could be your advice to someone preparing or thinking of having a fur baby in the future or now? Ang advice ko lang ngayon, kailangan mo talaga ng financial.
Pero kahit naman kahit mapag-alaga ka pa rin ng aso. Like, kung anong kakainin mo, pwede mo pakain. Basta, alam mo kung ano yung pwede at bawal yung sa aso. Lahat naman, mas marami yung pwede kaysa hindi. Ang ganda ng advice mo. How about you? Sa akin naman is time commitment. Ayun ang pinakamalaga pag mag-aalaga ka ng dog or cat kasi yung oras mo na binibigay sa kanila para i-train sila ng tama and yung magkaroon sila ng magandang engagement kasi parang ano yun, para ka din nag-aalaga ng baby na kapag hindi binigyan ng oras or sapat na attention, maaring kunyari yung aso is can lead to parang masama yung gali ng aso. Like, yung nangangagat, nananahol, ganun. Kaya, kailangan din ng time para mas, maturuan sila ng proper and mas mag-engage sila lalo sa ibang tao. Galing, no? Parenting. Parang tao din talaga, no? Parenting. Even yung ugali nila, naka-base kung paano mo sila pinalaki. Ang galing ng parang tao talaga. Kasi din may term tayo na parenting, di ba? Yung, sabi nga nila, ang ugali ng isang tao, ng isang bata, nagsisimula sa bahay. Parang ganun din sa mga fur babies natin. Para ma-develop yung magandang ugali nila, kung saan sila tamang tatae, saan sila pupupo, saan sila iihi, ano yung behavior nila with other people or with other dogs, nagsisimula sa kung paano natin sila pinalaki. Galing, no? How about you? Yung isa ko ring suggestion is to have a place pero hindi naman siya required. Para lang, hindi lang nasa isang sulok yung mga pets mo, yung mga cats or dogs. Tapos, yun nga yung be responsible enough. Kasi pag kumuha ka na ng alaga, hindi mo lang siya pwedeng pabayaan na, sige, yan ka na lang. Yun, kailangan mo siyang laro-laruin, pakainin, paliguan. Parang tao lang talaga. Yeah. Yun. Kung nagkasakit, dali mo sa vet agad. Yeah. Wala nang wag mo siyang tipirin. Tapos, yung ito, madalas ko kasi ito napapansin pag naglalakad ako or pumupunta ako saan, na madalas nakatali yung mga pets nila or nakakulong. I suggest na wag nila gawin yun kasi mas tumatapang yung mga alaga nun eh. At mostly dapat mas ipakilala sa mga iba't ibang tao para mas maging friendly yung mga dogs and cats mo. Kaya wag mo dapat ikukulong talaga. Kung mag-aalaga ka, tapos ilalagay mo lang sa kulungan, useless lang din. Yeah. And they don't deserve it. Oh my gosh, that actually, yung mga sinabi natin ito, mga advice, that actually gives a gist to this episode. Na if you want to have a pet, if you're planning to have a pet again, or if you're planning to have a pet for the first time, so that's a different story. If you want to have a pet again, or if you want to have a pet for the first time, you gotta give your patience because the training takes time. At some point, it's our responsibility as a fur parent na i-hone sila because, again, sinabi ko, parang bata yan. To develop a very good child, nagsisimula sa bahay. Ganon din yun sa mga fur babies natin. Para magkaroon sila ng magandang development physically, mentally, emotionally, socially, kailangan mong i-develop din yun. It's our responsibility, fur parent, para mabigyan ng magandang buhay yung mga fur babies natin and turuan sila. That's why we call it fur parenting. And I love it. Thank you so much for this wonderful, wonderful moment. For allowing us to share your stories to our fur parent, for those people who would like to have a fur baby for the first time. And it's, at some point, I can see this episode as very helpful for them na parang malaman na, ito pa yung kailangan kong malaman. It's not a joke. It's a commitment. Diba? And thank you so much for this wonderful time. And I hope ma-invite ulit namin kayo fur daddies in the next time around. That would be okay. And nagsobrang, ako mismo personally, nag-enjoy ako given that this is the first time of
the Petmar podcast. Thank you so much, Petmar, for sponsoring this podcast. And if you want to have more of this video, come give it a like, thumbs up, subscribe to this channel, and follow us on our social media pages at Petmara. At the same time, we also have our Facebook community page at Petmar Family. Follow us kasi baka meron kang mga few questions or you wanna have family together to grow dahil meron kang mga fur babies na meron kaming mga tao na natutulong sa'yo at some point para to lighten up. We have a community para magtulong-tulungan tayo i-address kung ano yung mga kailangan mo sa growing them bilang isang ina, isang fur mom at isang fur dad. Kung may nagustuhan ka man sa napag-usapan natin dito sa episode nito, i-comment mo lang sa comment section para malaman namin at babagyan namin ng shoutout ikaw. Pero we want to invite you in the next week's episode because we actually prepared another fur parent for you to relate on. This is very special dahil tuloy-tuloy na to. Every week na tayo magkakaroon ng Petmara podcast. And again, on behalf of the Petmara, our major sponsor, we would like to welcome you on the first ever episode of the Petmara podcast. This is Ira Igarta, and see you on the next one. Bye! Thank you so much! Thank you po. Thank you po. Mwah. Thank you.